Binanggit ng karakter na kinuha ang pritong karne gamit ang pangkuskus. Sinabi ng pangunahing karakter kay Yam na iniisip niya kung paano siya matutulungan. Binanggit na ang lakas niya ay lumabas na natatangi. Tiningnan ng ating bida ang estudyante nang may bahagyang ngiti at itinaas ang kamay sa kanyang dibdib. Sinabi niya kay Yam na ang kakayahan niya ay magpagising ng ibang tao. Hawak ni Yam ang isang mangkok ng pagkain at tiningnan ang pangunahing karakter na may gulat. Sinabi ng pangunahing karakter kay Yam na maaari siya magising at maging kahit isang B-class. Nasa mesa ang dalawang itim na card. Sinabi ng ating bida kay Yam na siya ay nasa ilalim ng proteksyon ng Abyss kaya matutulungan siya niyang makakuha ng magandang trabaho bilang huntress. Tiningnan ng pangunahing karakter si Yam na may pag-asa, nag-cruise ng mga daliri. Sinabi ng ating bida kay Yam na nais niyang maging sponsor niya kung wala siyang problema dito. Ini-extend ng pangunahing karakter ang kanyang kamay na may kaakit-akit na ngiti. Tiningnan ni Yam ang pangunahing karakter ng may kalituhan. Tinanong ng ating bida ang estudyante kung nais ba niyang maging huntress sa pamamagitan ng pagpasok sa kontrata sa kanya. Napalaki ang mga mata ni Yam sa gulat, at itinaas ang mga kilay. Pinanood ng pangunahing karakter si Yam ng may interes. Iniisip na nahulog na si Yam sa kanyang pang-akit dahil ang pangangaso ay itinuturing na pinakamahalagang propesyon sa mga kabataan. Idinagdag ng pangunahing karakter na kailangan niyang magpakita ng palabas upang maakit siya. Itinaas ng pangunahing karakter ang kanyang kamay at binuksan ang kanyang imbentaryo. Kinuha ng ating bida ang isang kumikislap na scroll na may pakpak mula sa kanyang imbentaryo. Inimbitahan ng pangunahing karakter si Yam na basahin ang kontrata. Tumalon si Yam mula sa mesa, tinitingnan ang scroll ng may kagalakan. Hindi naiintindihan ni Yam kung saan nakuha ng pangunahing karakter ang scroll, iniisip na mayroong katulad na imbentaryo ang pangunahing karakter. Sinabi ng pangunahing karakter kay Yam na magkakaroon din siya ng ganito kapag nagising. At ang kontratang ito ay isang espesyal na bagay na ginawa mula sa mga karagdagang item mula sa dungeon. Sinulat ng pangunahing karakter ang mga kondisyon ng kontrata na may masayang ngiti. Isang kumikislap na kontrata ang lumipad papunta sa mukha ni Yam. Sinabi ng ating bida sa estudyante na ang kailangan lang niyang gawin ay opisyal na pirmahan ang kontrata bilang huntress. Tiningnan ni Yam ang kontrata ng may kasiyahan, bahagyang namumula. May mga hieroglyphs na nakaukit sa kontrata. Binasa ni Yam ang mga kondisyon, kasama na ang pagpasok sa kontrata sa Abyss Guild, pagtatago ng kakayahan ng ating bida, at pagiging responsable sa pag-iingat sa ating bida ng 1 taon. Pumikit ang pangunahing karakter, nagpapanggap na biktima at ipinagdikit ang mga kamay sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng bodyguard dahil siya ay isang mahina F-class at may isang tao na palaging sumusubok na ikulong siya. Tinanong ni Yam ang pangunahing karakter kung ikahiya ba niyang maprotektahan ang isang estudyante sa mataas na paaralan. Ang mga salita ni Yam ay tila tumama sa ulo ng pangunahing karakter na nasaktan sa sinabi nito. Inilagay ng pangunahing karakter ang kamay sa mesa at ngumiti ng awkward mula tenga hanggang tenga. Sinabi ng pangunahing karakter kay Yam na hindi siya ikahiya dahil pagkatapos magising, magiging mas malakas siya kaysa sa kanya. Tinanong ni Yam ang ating bida kung magiging independyente ba siya pagkatapos magising. Ibinaba ni Yam ang kanyang ulo at tiningnan ang kontrata ng malungkot. Tiningnan ng pangunahing karakter ang estudyante ng may kalituhan, itinataas ang kanyang kamay. Hawak ni Yam ang panulat sa kanyang kamay, nakapatong sa kontrata. Sinabi ng pangunahing karakter kay Yam na ganap itong posible dahil ang mga nagising na Monero ay nasa parehong antas ng mga matatanda. Sinabi ni Yam sa pangunahing karakter na papasok siya sa kontrata sa kanya. Biglang kinuha ng pangunahing karakter ang panulat. Tinanong ng ating bida si Yam na maghintay.
Hindi naintindihan ni Yam kung ano ang dapat asahan, iniisip na sapat na ang isulat lang ang pangalan. Sinabi ng ating bida kay Yam na kailangan tiyakin ang lahat ng bagay, dagdag pa na wala pang mga kondisyon ang kontrata. Tiningnan ni Yam ang kontrata ng may kalituhan, bahagyang nakabukas ang bibig. Lumapit ang pangunahing karakter kay Yam, itinutok ang daliri sa kontrata. Binalaan ng ating bida si Yam kung ano ang mangyayari kung malinlang siya sa paglagda ng padalos-dalos. Kinuha ng pangunahing karakter ang kontrata sa kanyang mga kamay. Tiningnan ni Yam ang ating bida ng may gulat. Sinabi ng pangunahing karakter sa estudyante na ang pagtupad ng kontrata ay kailangang masusing subaybayan, dagdag pa na sa kanyang edad. Hindi pa siya sanay dito kaya kailangan pa niya ng isang tagapag-alaga. Ibinaba ni Yam ang kanyang mga mata at tiningnan ang sahig ng malungkot. Tiningnan ng pangunahing karakter ang estudyante nang may tanong sa mukha at itinaas ang kilay. Idinagdag ng pangunahing karakter na kahit na mukhang kaakit-akit ang pagiging independenta, kailangan pa ring mag-ingat. Tinanong ni Yam kung ano ang gagawin kung ang tagapag-alaga ay niloloko siya. Tumingin ang ating bida kay Yam nang walang ekspresyon. Kinaikit ni Yam ang kanyang mga mata ng bahagya, nakakunot ang noo. Hindi naintindihan ng estudyante ang ibig sabihin ng tagapag-alaga na lolokohan siya at susubaybayan ang pagtupad ng kontrata, iniisip na lahat ay basta mawawala sa kanya. Ipinatong ni Yam ang mga kamay sa kanyang mga tuhod at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga damit. Hindi naintindihan ng pangunahing karakter ang sinasabi ng estudyante. Tumingin ang mga lalaki ng excited sa direksyon kung saan nagmula ang ingay. Ang estudyanteng uncle ay naghahanap sa lahat ng lugar para sa kanya, tinatawag ang pangalan niya. Isang galit na uncle ni Yam ang dumating sa establishmento. Sinabi ng uncle kay Yam na sinabi sa kanya kung saan siya naruroon. Agad na tumayo ang mga lalaki mula sa mesa. Binati ng pangunahing karakter si Uncle Yam, ngunit hindi siya pinansin ni uncle. Sinabi ng uncle kay Yam na hindi siya sumusunod sa mga utos niya at nakahilata lang siya sa isang lugar. Galit na nakakunot ang noo ng uncle at hinawakan ang kamay ni Yam. Sinabi ng uncle kay Yam sa isang utos na tono na sumunod sa kanya, idinagdag na aayusin niya ang kanyang mga ugali. Tinanong ng pangunahing karakter si Uncle Yam na kalmayan siya. Mahigpit na hinawakan ng ating bida ang kamay ng uncle. Iniharap ng uncle ang kanyang galit na tingin sa ating bida. Tumingin ang pangunahing karakter kay uncle na nagulat. Tinanong ni Uncle ni Yam ang ating bida kung sino siya at kung gaano siya kalapit kay Yam. Sinabi ng pangunahing karakter sa uncle na wala naman silang ganun, at walang anuman sa pagitan nila. Hinawakan ng pangunahing karakter ang kamay ng uncle habang ipinapakita ang kanyang mga ngipin. Hindi naintindihan ng uncle kung saan nakuha ng pangunahing karakter ang ganitong lakas. Inisip ng ating bida na lahat ng ito ay dahil sa kanyang kagamitan. Ang mukha ng uncle ay nagbago ng galit. Tumingin ang ating bida kay Yam. Tinanong ng uncle ng estudyante ang pangunahing karakter na bitawan siya at tinanong siya kung sino siya para makialam sa kanilang mga gawain. Itinaas ng ating bida ang kanyang kilay at tiningnan si Yam na nagulat. Tumayo si Yam na medyo nanginginig at umiwas ng tingin sa gilid. Napansin ng pangunahing karakter ang kanyang sapatos na luma at kupas. Naalala ng ating bida kung paano nag-away si Yam at ang kanyang uncle sa labas ng establishmento. Bahagyang binuksan ng pangunahing karakter ang kanyang bibig. Sinabi ng ating bida kay Yam na ngayon niya naintindihan ang sinasabi niya. Tiningnan ng pangunahing karakter ang uncle ng estudyante na may galit na tingin, mas pinatibay ang paghawak sa kamay ng uncle. Sinabi ng ating bida kay Yam na ibig sabihin niya ay wala nang mas mabuti pa kaysa sa ganitong uri ng tagapag-alaga. Kumunot ang noo ni Yam at binuksan ang bibig.
Sinabi ni Yam sa pangunahing karakter na tama siya at ang kanyang uncle ang pinakamasama. Itinuro ni Yam ang kanyang uncle. Kinaikit ng pangunahing karakter ang kanyang mga mata at tinignan ito ng matalim na titig, kaya't nag-atubili siya. Sinabi ni Yam sa pangunahing karakter na ninakaw ng kanyang uncle ang buong mana ng kanyang mga magulang at hindi siya binigyan ng kahit isang sentimos na pamana. Nagmamasid ang mga tao sa establishmento nang may gulat sa nangyayari. Sinabi ng pangunahing karakter na noong bagyo, ang kanyang uncle ay binigyan lang siya ng murang plastik na payong at nang maputol ito, hindi pa siya binilhan ng bagong isa, kaya't kailangan niyang takpan ang sarili gamit ang plastic bag. Napansin ng mga tao sa establishmento na ito ay karahasan laban sa estudyante. Nakakunot ang noo ni Uncle Yam sa galit at ipinakita ang kanyang mga pangil. Sinabi ni Uncle sa estudyante na palagi niyang pinapahiya ang mga tao. Lumapit si Uncle Yam kay Yoram at itinulak ang pangunahing karakter palayo. Biglang nahulog ang ating bida sa sahig, at parehong napatitig si Yam at Uncle nang makita nila ang ating bida. Tumingin si Yam sa ating bida nang may kasab-ikan, bahagyang nakabuka ang bibig. Si Uncle Yam naman ay kumunot ang noo habang tinitingnan ang ating bida na may kalituhan. Nakaupo ang pangunahing karakter sa malamig na sahig, nakayuko ang ulo. Tinanong ni Yam ang ating bida kung okay siya. Gamulong ang pangunahing karakter sa sahig ng may takot, nakabuka ang bibig. Sumigaw ang ating bida sa buong establishmento na binubugbog ni Uncle Yam ang mga tao. Umupo ang pangunahing karakter sa sahig, ipinikit ang mga mata at piniga ang kanyang kamay sa dibdib. Sinabi ng ating bida kay Uncle na kaya niyang makipag-usap ng maayos at hindi mangtulak ng tao, idinagdag na tinihil lang niya ang estudyante. Tiningnan ng pangunahing karakter si Uncle Yam ng may awa, pinapayagan ang mga luha na damaloy mula sa kanyang mga mata. Laking gulat ni Uncle Yam at ipinakita ang kanyang mga pangil. Tinanong ng ating bida kay Uncle Yam kung papaluan niya si Yam, isang mahina at batang estudyante. Mahigpit na sinabi ng uncle na binabaliktad lang ng ating bida ang sitwasyon. Hinawakan ni Uncle ang pangunahing karakter sa damit at bahagyang hinayla patungo sa kanya. Tumingin ang pangunahing karakter sa ibaba ng seryosong mukha. Tinadyakan ng ating bida ang uncle ng estudyante, at dumaplis ito sa ibabaw ng mesa, nagkalat ang mga plato. Tumayo ang pangunahing karakter at hawak ang isang bote ng soda, nakangiti. Sinabi ng pangunahing karakter kay Uncle na mag-ingat dahil natapon ang soda at madulas na ang sahig. Tumangala si Uncle at tiningnan ang ating bida ng galit. Hinawakan ng ating bida ang ulo ng Uncle at ipinres ang ulo nito sa mesa. Kumunot ang noo ni Yam at pinanood ang nangyayari na may ngiti, halos hindi mapigilan ang kanyang tawa. Tinanong ng pangunahing karakter ang kanyang uncle kung okay siya dahil muli itong nadulas. Hawak ng pangunahing karakter ang ulo ng uncle sa ibabaw ng mainit na grill at bahagyang yumuko patungo rito. Tinanong ng ating bida ang kanyang uncle kung paano nito nagawang magnakaw. Mula sa isang maliit na bata na nagbabanta ng karahasan, galit na tiningnan ng pangunahing karakter ang kanyang uncle. Binalaan ng ating bida ang uncle ng estudyante na huwag tanggagalitan siyam ng ganoon muli. Lam-ingalinga ang pangunahing karakter at nakita siyam na nakangiti ng may kasiyahan. Napansin ng estudyante na ang tunog ng pagkabagsak sa mesa ay katulad sa wrestling. Sinabi ng ating bida kay Yam na hindi siya ang nagdulot ng tunog, at narinig niya ito mula sa kalsada. Nagulat ang mga tao at tiningnan ang kalsada na may bibig na bahagyang nakabukas. Nagsimulang mag-ugong ang buong restaurant building. Akala ng mga tao sa loob ng gusali na nagsimula ang lindol o digmaan. Dumating si Kim sa restaurant na may kalituhan. Tinawag ni Kim ang pangunahing karakter ng malakas.
Nagbukas ang mga bibig ng mga tao sa takot sa kanilang nakita. Sinabi ni Kim sa mga tao na mag-evacuate ng maayos. Ang malaking itim na halimaw na may mga mata na parang bulate ay gumigiban ng mga gusali. Ang mga tao ay nagpanik at sinubukang tumakas mula sa nakakatakot na halimaw. Sinabi ni Kim na may dungeon break malapit. Tumingin ang mga lalaki kay Kim na may pagkabigla, ang kanilang mga bibig ay nakabukas. Sinabi ni Kim sa mga lalaki na lumayo dahil delikado roon. Tumayo si Kim sa posisyon ng laban, hinigpitan ang kamay at isang gintong icon na may shield at bundok ang lumitaw sa harap ng kanyang kamay. Sinabi ni Kim sa mga lalaki na hihinto niya ang halimaw. Pinalo ni Kim ang lupa ng buong lakas, pinigilan ang malaking halimaw. Lumabas ang sistema ng notification, defense skill, A-class shield of space. Isang pader ng lupa ang lumitaw sa harap ng halimaw, nilagyan ang daanan nito. Pinanood ni Kim ang halimaw, habang ang pangunahing karakter ay nanunood na may takot sa nangyayari. Sinabi ni Kim sa pangunahing karakter na samantalahin ang pagkakataon at mag-evacuate ng mabilis. Tiningnan ng pangunahing karakter ang halimaw ng maguluhan. Naisip ng ating bida na wala itong alaala sa ganitong pangyayari at nagtataka kung bakit biglang lumabas ang halimaw. Ang pangunahing karakter ay parang tulala. Umupo si Kim sa kanyang mga tuhod, tinitingnan ang halimaw ng may seryosong mukha. Naalala ng pangunahing karakter na noong nakaraan, walang dungeon breakout sa ganitong oras. Tumalon si Kim mula sa lupa at tumakbo patungo sa halimaw. Lumipad si Kim sa hangin at binangga ang halimaw gamit ang kanyang paa. Pinalo ni Kim ang halimaw ng buong lakas, naglabas ng gintong pagsabog ng enerhiya. Inilagay ni Kim ang kanyang paa sa katawan ng halimaw. Kumunot ang noo ni Kim at tiningnan ang halimaw ng may kalituhan. Napansin ni Kim na wala itong base. Nagsimula ang halimaw na umatake kay Kim gamit ang mga tentacles nito. Tumalon si Kim sa ibabaw ng pader. Ipinag-iwas ang mga palo, sinundan ng halimaw si Kim at nagsimulang umakyat. Ang mga tao ay tumakas mula sa pader sa takot. Si Yam, na lumingon pabalik sa takot, ay nagmadaling tumakbo mula sa pader na hindi maintindihan ang nangyayari. Ang mga sintas sa kanyang sapatos ay natanggal, at si Yam ay nadapa sa sintas. Ang estudyante ay nahulog sa lupa. Tiningnan ng uncle ni Yam si Jerem at tumakbo papunta sa estudyante. Tumingin ang estudyante sa harap niya nang hindi nasisiyahan, pinapakita ang kanyang mga pangil. Papalapit na ang mga tentacles ng halimaw kay Yam. Isinara ni Yarem ang kanyang mga mata at bahagyang binuksan ang kanyang bibig. Tinakpan ng pangunahing karakter si Yarem gamit ang isang shield upang pigilan ang mga tentacles na dumaan. Lumiwanag ang mga mata ng estudyante sa gulat habang tinitingnan ang pangunahing karakter. Ipinakita ng ating bida ang kanyang mga pangil habang hawak ang isang malaking shield mula sa kung saan lumalabas ang maliwanag na ilaw. Tiningnan ng pangunahing karakter si Yam ng seryoso. Sinabi ng pangunahing karakter kay Yarem na magmadaling tumakbo patungo sa silungan. Hinawakan ng ating bida ang kamay ni Yam at tumakbo kasama siya, palayo sa halimaw. Bahagyang binuksan ni Yam ang kanyang bibig at tinitingnan ang likod ng pangunahing karakter ng maguluhan. Kinurot ng estudyante ang kanyang mga kilay at malungkot na tumingin pababa. Isang pasukan sa ilalim ng lupa ang lumitaw sa harap ng mga lalaki. Tanong ng pangunahing karakter kay Yam kung naroon ang kanilang silungan sa ilalim ng shopping center. Sinabi ni Yam sa pangunahing karakter na tama lahat. Lumingon ang pangunahing karakter at tiningnan si Yam. Sinabi ng ating bida kay Yam na magmadali at bumaba na roon. Kinunot ng pangunahing karakter ang kanyang mga mata at nagkunot noo habang tinitingnan ang estudyante. Sinabi ng ating bida kay Yam na kailangan niyang bumalik.
Naalala ng pangunahing karakter ang mga hunter na umatake sa parehong halimaw. Naisip ng pangunahing karakter na nakita na niya ang ganitong uri ng halimaw, at mag-isa, mahina sila, kaya't naglalakad sila sa pangkat. Binanggit niyang kung hindi agad sila mapapaalis, magiging malaking sakit sa ulo sila. Nagsimula si Kim na bumuo ng gintong shield sa harap niya at ipinagtanggol ang sarili laban sa galit na mga palo ng halimaw. Naisip ng pangunahing karakter na dahil si Kim ay nakatutok sa depensa, wala siyang espesyal na kakayahan para sa area attack, at sa ganitong kalaban, hindi angkop ang ganitong specialization. Nag-alala ang pangunahing karakter at nakatingin sa harap, nakakunot ang noo. Naisip ng ating bida na kailangan niyang makahanap ng paraan upang talunin ang halimaw ng anuman ang mangyari. Hinawakan ni Yam ang kamay ng pangunahing karakter. Sinabi niya sa pangunahing karakter na sasama siya at nagtanong kung maaari siyang magising, na sinasabing maaari siyang lumaban. Punong-puno ng kumpiyansa si Yam at tinitingnan ang pangunahing karakter ng matindi. Orange na mga alon ng kuryente ang lumipad sa kalsada. Sinabi ng ating bida kay Yam na hindi pa niya naisusumpa ang kontrata. Tanong ni Yam, na hindi nasisiyahan, sa pangunahing karakter kung natatakot ba siya na magkunwari siyang wala sa negosyo pagkatapos niyang ma-awaken, at dagdag pa niyang hindi siya babalik sa kanyang mga sinabi, kaya't dapat siyang i-awaken dahil kritikal ang sitwasyon. Laking gulat ng ating bida nang mabigla si Yam, na pinipigilan ang kanyang mga labi. Sinabi ng ating bida kay Yam na ito ang dahilan kung bakit hindi siya pinapayagan, dahil siya ay isang bata pa. Lumapit ang pangunahing karakter sa estudyante at ipinatong ang mga kamay sa kanyang mga balikat. Sinabi ng pangunahing karakter kay Yam na hindi siya lalaban ng maayos kapag na-awaken na siya, at idinagdag pa niyang nais niyang i-awaken siya ng mahinahon at walang sakit, at hindi niya balak siyang agad itapon sa totoong labanan. Naalala ng ating bida ang kanyang nakababatang kapatid nang siya ay ma-awaken at napilitang makipaglaban sa mga halimaw. Sinabi ng ating bida kay Yam na hindi niya kayang mapanood ng kalmado ang isang bata na pinipilit makipaglaban mag-isa. Tumalikod ang pangunahing karakter at huling tiningnan ang estudyante. Sinabi ng ating bida kay Yam na ang mga matatanda na ang bahala dito, at dapat siya ay makarating sa silungan ng buo at ligtas. Pinanood ni Yam habang tumatakbo ang pangunahing karakter patungo sa halimaw. Nagmadali ang pangunahing karakter, ipinapakita ang kanyang mga pangil. Sinubukan ng ating bida na mag-isip ng paraan upang matulungan ang pagtalo sa halimaw. Kunot-noo ang pangunahing karakter habang tinitingnan ang direksyon ng halimaw na may inis. Naisip ng ating bida na siya ay nagtagal bilang isang hunter ng higit sa 5 taon, at kahit sa kalagayan niyang ito, makakaisip pa siya ng isang desisyon. Tumakbo ang pangunahing karakter patungo kay Kim. Lumingon si Kim patalikod, tinitingnan ang pangunahing karakter ng gulat. Tinitingnan ni Kim ang pangunahing karakter ng hindi nasisiyahan. Hindi maintindihan ni Kim kung bakit dumating ang ating bida at sinabi sa kanya na delikado roon. Sinabi ng pangunahing karakter kay Kim na gamitin ang defense skill. Ang mga tentacles ng halimaw ay nagsimulang lumabas mula sa likod ng pader. Sinabi ni Kim sa pangunahing karakter na wala itong silbi at kahit na may protective barrier, hindi pa rin kayang ganap na isara ang sentro. Kunot-noo ang pangunahing karakter at tinitingnan si Kim ng buong tiwala. Sinabi ng pangunahing karakter kay Kim na sapat na ang skill na ito dahil mayroon siyang ideya. Laking gulat ni Kim at tinitingnan ang ating bida. Ang mga lalaki ay nakatayo sa isang bato at tinitingnan ang halimaw mula sa taas.